Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat ng kapatid. Isa na naman pong araw ang ipinagpapasalamat natin sa Panginoon sa ating pagkakatipon ngayong umaga. Salamat po sa guidance niya sa bawat isa sa akin. At tayo po ay nakarating dito lahat ng mapayapa. Maraming salamat sa Panginoon. Umpisan po natin ang ating gawain sa pamamagitan ng pag-awit ng mga ilang piling Kristiyanong awitin. Simulan po natin sa awitin Kristiyano lamang. Pasensya na pag nagkakaroon tayo ng mga technical problems lately due to ito, awit tayo walang lahat. Manamis na malang, lalagas sa tanang, ayon sa pahayag ng bagong lipan, ay isang pangalang, dakila at banal, nang galing kay Kristo, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, banal kong pangalay, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, tanging pangalan, tatahan sa langit, magpakailanman. Banal na pangalan, tayo'y pinagsama, sa pagluwalhati sa Diyos Ama. Sa ibang pangalay, walang kaligtasan, liban ang kay Jesus, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, banal kong pangalay, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, tanging pangalan, tatahan sa langit, magpakailanman. Ang langit na bayan ay siyang tahanan ng mga Kristiyano sa huling araw. To'y walang luha, kundi tuwang banal, kasama ni Kristo'y Kristiyanong tunay. Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, banal kong pangalay, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, tanging pangalan, tatahan sa langit, magpakailanman. Bago po tayo umawit ng isa pa, gusto muna natin pasalamatan ng Panginoon sa presence mo ng ating mga kapatid, si Brother Dex at si Sir Jeng. Padalang lang sila kasi nag-stay po sila sa Angeles for work at doon na rin sila minsan nakakapag-attend sa mga kapatid natin doon na merong kapulungan. Ganon din may bisita ako sa likod, si pangalan po niya. Medyo unique ang mga pangalan ng aking mga bisita. Makitayo si Sir Lordan Porlahe. Yan. Tapos si Andrew Doheta. Yan. Meron pa pong isa, medyo nahihilo, hindi ko alam kung makakaabol. Nagkaroon na sa bahay, si Marky Berco. At sila po ay naanyayahan at nagpaunlak naman ng kanilang pagkakataong makasama po sa ating ngayong umaga. Awit pa po tayo, araw-araw ay higit siyang tumatamis. Higit siyang tumatamis. Jesus, araw-araw puso ko'y nalalapit, sa ringal ng umaga, higit ang kanyang titig, higit siyang marilan sa lahat kong iniisip.
paggalang sa pambugad na panalangin. Pangungunahan po tayo ng kapatid na Faye. Tayo din manalangin. Ang makapangyarihan Diyos, aming manalangin, ay buhay din po namin ang makan sa bawat ito. Pinagkaloob, ang ako'y tinipon sa mga ito, ang aral ng gulay ng mga kita, maulit ang papuri, tayo-tayo, salamat po sa mga kapatid na nakapang oras. Dalangin namin na tumisin mo ang aming mga puso, isipan, ang aming mga salita sa araw nito ay nangot sa aming puso at bigyan namin sa gawin ng kanyang Espiritu at magpusay sa bawat namin. Napalain mo po ang araw na ito, ang oras na ito, yung mga bilang mga oras ng pagkikitan, habang pinagpapagulayan namin ang anak na gagamitin, kailangan namin ang pagkalan, pagkakasan, upang may pangyayapan sa marami pang panahon na aming mga salita na aming gagawin ang karamihan at ang kaloob sa pangalan ng aming Diyos, ang kasama Bago po natin basahin yung mga talata na pagpupuhanan ng ating aralin ngayong umaga, pakinggan muna po natin ang ating mga piling miyembro na nag-prepare po ng alam special natin. We
pasensya na po. May mga technicalities na nangyayari behind. Maraming salamat po sa mga kapatid na naglaan ng oras para sa isang special number. Now, hindi na request po ang lahat na tumayo. Again, this time, babasahin po natin ang aklat, talata, na pagkukuhanan po ng mensahe ng ating kapatid ngayong umaga. Makibukas po kayo sa akin sa Mateo Kapitulo 5, talatang 13 hanggang 16. Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Makisunod po kayo sa inyong mga mata. Ako po ay babasa sa Bibliang Tagalog. At ganito po ang nakasaad muli sa Mateo Kapitulo 5, talatang 13 hanggang 16. Sabi po niya, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay nawalan ng kanyang lasa, ano ba ang magpapaalat nito? Ito kung gayon ay wala ng pakinabang, kundi ang maitapong sa labas at mayurakan ng paa ng mga tao. Kayo ay ang liwanag ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa isang burol ay hindi maaaring itago. Ni hindi ginagawa ng mga tao na magsindi ng isang kandila at ilagay ito sa ilalim ng isang takalan, kundi sa isang lalagyan ng kandila at ito ay nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. 16. Hayaan ang inyong liwanag ay gayong magliwanag sa harap ng mga tao upang makita nila nawa ang inyong mabubuting mga gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Maraming salamat po. Makakaupo na tayo. At upang maunawaan po ang mensahe na nasa likod ng mga versikulo nito, tawagin pa natin ating kapatid si Brother John. Magandang umaga mga kapatid. Good morning. Morning. At salamat tayo sa Diyos sapagkat sa umaga ito ay importante ng mga maraming mga bisita natin. At ganoon din nagpapasalamat tayo sa Diyos sa nakaraang baptism ng church. At nakita ko sa FB na masaya lahat kayo. At ako'y natutuwa rin na masaya ang church natin at naway pagpalay ng Panginoon ang nabautismo na sila'y magpatuloy sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Sa ating pag-aaral na binasa ni kapatid na Nats ay upang maunawaan natin mabuti ang sinabi ng Panginoon na kayo ang ilaw ng sanlibutan, ay mababasa natin yan sa pangitain ni Juan sa aklat ng Apokalipsis. Doon sa kabanatang 1 ng Apokalipsis, may pangitain si Juan doon sa isla ng Patmos. Ang pangitain ay vision. Isang mahalagang kanyang pangitain ay yung kanyang nakita na 7 kandelerong ginto na ating mapapansin sa Apokalipsis. Kabanatang 1 ng Apokalipsis, ang babasahin ko sa inyo ang talatang 12. Ito yung mahalagang nakita niya. No? At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon, ay nakita ko ang 7 kandelerong ginto. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad na isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. Na kung ating babasahin pa itong mga verses na ito,
Ang nasa gitna ng kandelerong ginto ay ang Panginoong Yesus. At ang description ng Panginoong Yesus dito, hindi na yung Yesu Cristo ang tao. Hindi ang description niya ay kamang-amanga sapagkat si Diyos na nakita ni John doon sa kanyang pangitain. At subalit ang gusto ko lang bigyan din sa inyo ngayon, yung 7 kandelerong ginto. Now, ano itong 7 kandelerong ginto? Ayon sa Apokalipsis, Kabanatang 1, at talatang 20. Sabi niya, ang hiwaga na ang 7 bituin na inyong nakita sa aking kanang kamay ay ang 7 at ang 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 kandelerong ginto ay ang 7 iglesia. So in other words, yung 7 golden candlestick na nakita ni Juan ay larawan ng church na iglesia. At kapag sinabi natin larawan ng iglesia, ay larawan ng bawat Kristiyanong mananampalataya. Sapagkat ang iglesia ay hindi yung building, kundi yung tao na nasa natitipon sa pangalan niya ang ating Panginoon. Nasabi niya, kung saan 2 o 3 nagtitipon sa pangalan ko, ako'y nasa kalagitnaan niya. So ang vision ni Juan ay nakita niya yung 7 golden candlesticks arranged parang circle at nasa gitna niyan ay ang Panginoon Jesus. So makatuwid siya ang ulo ng iglesia, siya ang nagpo-control ng iglesia, siya ang lahat-lahat sa iglesia. Now, ano ba yung gamit ng kandelero? 7 golden candlestick. Ang gamit ng kandelero ay lalagyan ng ilaw. Hindi ang ilaw ang kandelero, kundi lalagyan ng ilaw. Kaya yung mga kandelero na nakikita natin ngayon ay nilalagyan natin ng kandila. No? Parang circle na ganyan nilalagyan ng kandila. Subalit noong unang panahon nilalagyan na langis. Pero sisindihan din nila. Kasi sa tabernacle, alam niyo yung tabernakulo na itinatag ni Moses doon sa ilang ay walang window, madilim. Ang nagbibigay lang ng liwanag ay yung 7 golden candlestick. Sa makatwid, ang iglesia, ang nagbibigay lang ng liwanag ay ang Panginoon Jesus. Hindi sila pumupuo ang liwanag sa labas, kagaya ng tabernacle noon, wala siyang window. Kapag kung may window yan, bubuksan mo yung window, papasok ang liwanag. Subalit pinagawa ng Diyos kay Moses, there is no window. Sapagkat madilim siya, subalit isa lamang ang pinagkukunan nila ng ilaw. Yan ang 7 golden candlesticks. So today, sa church natin, isa lang ang pinagkakakunan natin ng ilaw. Walang iba, kundi ang Bible, ang salita ng ating Panginoon. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating lakad, lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga plano sa iglesia ay binabase natin at binibigyan natin solusyon sa pamamagitan ng ano sinasabi ng Bible. What saith the Scriptures? Yan ang mahalaga. Kaya nang sabihin ng Panginoon, you are the light of the world, e paano naman yung John 8:12, sabi niya, I am the light of the world. Sabi niya, sino mang lumalakad sa hulihan ko, hindi siya lalakad sa kadiliman, kundi mapapasa kanya ang ilaw. No? 8:12, you walk it after you shall walk in darkness. So, sabi ng Panginoon, you are the light of the world. Pero sabi rin niya, I am. Yun ang kahulugan ng candlestick. Tayo lalagyan lang ng ilaw. Nasa atin ang ilaw. Kaya sabi niya, ikayo ang ilaw. Bakit sinabi? Sabagat nasa atin ang ilaw. At ang ilaw na yan ay tumataan sa atin, walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesus. So, as long as yung ilaw na yan ay nakikita sa atin, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kaya lang kuminsan ang Diablo ay ginagawa niyang paraan niya para yung ilaw na yan ay hindi gaano lumiwanag sa gitna ng kadiliman. Para tayong bombilya, kung minsan merong usok ang bombilya,
at hindi natin nililinis, kaya kuminsan dapat ilaw na nandiyan doon sa ilaw ng bumbilya. So nung sabihin let your light so shine before the world, gusto niya sabihin palagi sanang malinis ang ating buhay upang si Kristo ay palaging nakikita sa gitna ng madilim na sanlibutan nito. Yun ang gusto niya sabihin. So ngayon mga kapatid, ang iglesia ay bearer ng ilaw. Siya ang nagdadala sa ilaw. Tayo ang nagdadala sa ilaw. Kaya ang katotohanan, pansinin niyo itong mahalagang doktrina ito, ang katotohanan ay nasa salita ng Diyos, nasa kay Kristo. Hindi ang iglesia ang basihan ng katotohanan. Dahil sa panahon natin, maraming taong sila ay alipin ng lahat ng alam nila sa kanilang iglesia. Kaya yung salitang fanaticism. Maraming tao ngayon na kahit katotohanan ang tinuturo mo sa kanila, kung hindi yun ang turo ng church nila, ay hindi nila pinaniniwalaan. Naka-stick lang sila sa turo ng kanilang sarili-sariling iglesia. Yan ang importanteng bagay na dinala ni Martin Luther noong siya, noong umpisa ng tinatawag na Reformation. Ang sinabi niya, there is only one basis of faith, the Bible. Yun ang salitang sola scriptura. There is only one basis, ang salita ng Diyos. Kaya ang diablo ngayon, ang sinisira niya yung salita ng Diyos. Tingnan ninyo yung makabagong Bible ngayon, they are watered down. Hindi. Kaya importante yung Biblia, ang unang Biblia natin. Yung mga preachers today, iba-iba ang kanilang ipinangaral taliwas sa salita ng Diyos. At ang congregation ay palaging amen, amen, amen. Gusto sabihin, they agree, although hindi nila sinisiyasat whether kagaya ng mga Bereans, yung mga Bereans, ano yung makabagin natin sa Bereans, lahat na sinasabi ni Pablo ay tinitignan nila sa Scripture whether those things are true. Ganon din tayo. Every Christian must be serious sa ating pakikinig sa kanyang salita. Kaya tingnan natin kung nasa Biblia ang ating naririnig. Very important yan. So, ang iglesia ay siyang nagdadala sa ilaw kung si Kristo talaga ay nasa kanila at kung si Kristo ang siyang nagkokontrol, kung ang salita ng Diyos ang siyang basihan at kung siya'y nasa kalagitnaan natin. Kaya very specific ang Panginoon. Kahit yan lamang, if they are meeting in His name, ay nasa kalagitnaan siya. Kaya mga kapatid, mahalaga ang salita ng Diyos. Kailangan tayong mag-aral. Maging yung bagong Kristiyano, meron sinabi si Peter, halimbawa yung mga nabautis mo na, makabago pa sila sa pananampalataya, ano sinasabi ni Apostol Pedro? Kailangan daw tayong lumago. Para tayong sanggol na bagong silang na kailangan lumago sapagkat ang growth is a sign of life. Ang paglago ay hindi maaaring hiwalay sa buhay. Ang nabubuhay ay lumalago, maliban lang kung patay pa siya. So, paano tayong lalago? Sabi niya, gaya ng sanggol na bagong silang, 1 Peter chapter 2, ang sabi niya, dapat nating nasain ang gatas. The Word of God. Dahil tandaan nito mga kapatid, hindi tayo lalago sa pananampalataya kung hindi tayo nag-aaral sa salita ng Diyos. Many Christians today are not students of the Word of God. Puro lang nakikinig sila. Kailangan sa inyong tahanan na araw-araw ay dapat mag-aral tayo mabuti sa kanyang salita. Sa pamamagitan ng pagtitiwala at panalangin sa Diyos, tuturuan niya tayo
So, malalim na kahulugan ng kanyang salita. Maaaring hindi kayo nakarating sa isang mataas na antas sa pag-aaral. Subalit, ang antas ng pag-aaral na sekular ay hindi yun ang sinusuki at kasubatan ng ating kaalaman sa salita ng Diyos. We do not measure spiritual things on the basis of yung ating secular education. Dahil yan ay galing sa Espiritu, yan ay revelation ng Diyos, at siya ang magtuturo sa atin kung tayo interesado sa kanyang salita. So, ang pangalawa ngayon ay dapat tayong lumakad sa salita. Sabi na, sino mang ako ang ilaw ng buhay, sino mang lumalakad sa aking hulihan, sabi niya, ay hindi siya lalakad sa kadiliman kundi mapapasa sa kanya ang ilaw ng buhay. No? So, ang mahalaga ay lumakad tayo sa kanyang hulihan. Kailangan i-follow natin ang light na yan. Paano yan? In one word, let us obey, obedience. Dahil ang obedience, tandaan ninyo, ay bunga o ang obedience ay nagbubunga ng kabanalan. Sa mga tuwid, ang banal na pamumuhay ay base kung tayo sumusunod sa kanyang salita. There is no such thing as a holiness kung hindi tayo sumusunod sa kanyang salita. Yan ay palagi kong sinasabi sa inyo. Dahil importante yun. We cannot say we are holy if we are not obeying God. So, sabi niya, yan ang pinakamahalaga. Let us follow the light. I am, sabi niya, the light of the world. He who walketh before me, after me. Huwag kang kapili, nagpapalaw tayo. Siya una. Hindi siya lalakad sa kadiliman. Siya not walk in darkness, but shall have the light of life. Yun ang mahalaga. Mahalaga na tayo ay sumunod sa kanyang salita. Yan ang paninindigan. Yan ang conviction. Maraming conviction na hindi base sa salita ng Diyos. But true conviction, ang tunay na kahulugan ng conviction ay dapat sumunod sa salita ng Diyos. At maraming mga tao hindi sasanayin doon. Kung minsan sasabihin nila ay very subjective. Sa mga tweet ay maatin lang yan. Pero ang totoo niyan, dito sa mundo, everything is relative. Ang gusto sabihin na iba-iba yung opinion. Iba-iba yung opinion ng iba-ibang tao. Pero ano ang dapat nating gawin basihan sa katotohanan? There is no absolute truth except the Word of God. Whether they will agree with me or not, ang mahalaga na the Word of God is the absolute truth. Everything is relative. Kaya dapat tayong mga Kristiyano hindi lamang estudyante sa salita ng Diyos, kundi ang salita ng Diyos ay dapat makita sa atin. Kaya nang sabihin niyan, let your light so shine before men. Hindi pa tapos yun. Ano pa? That they may see your good works. So, sa mga tweet, ang mga tao ay makikita nila ang katotohanan ng ating pananampalataya na walang ibay ang ating Panginoon Jesus kung nakikita yung buhay ni Kristo sa atin. Yan ang kapangyarihan. Sapagkat mga kapatid, tayong mga Kristiyano ay meron tayong malaking pasaning responsibility sa Diyos bago siya umalis. Ang sinabi niya ay dapat i-share natin siya. Dapat ipangaral natin siya. Dapat ipangaral natin ang kanyang mga salita. At walang ibang tao dito sa mundo na binigyang karapatan ng Diyos to preach His Word except the Christians. Christian lang. Napakaraming bagay dito sa mundo. But the church is don't be the exclusive
na ginamit ng Diyos upang ang kanyang salita ay kalat sa buong sanlibutan. There is no organization sa buong mundo except the church upang ipangalat ang kanyang salita. Why? Dahil nasa atin ang ilaw si Kristo. Sabi niya, in the midst of a perverse and crooked nation, sabi ni Paul, you shine as lights in the world. Sa gitna ng madilim at makasalanang sanglibutan, para kayong mga bituin, sabi niya na dapat lumiwanag sa gitna ng kadiliman. That is the main purpose ng church. Today, yung church ay pinasok ni Satanas. Mga churches ngayon, they are specializing on material things lamang. On so-called fellowship, kasayahan lamang. Fellowship today is happiness lamang. Ng mga maraming churches. Kung ano-ano, nakikita natin sa ating Facebook, yung kanilang mga kasayahan, yung mga fellowship nila, but seldom we see yung lalim na kawalugan ng fellowship, which is the Lord Jesus Christ Himself. Yun ang hindi natin nakikita ngayon. Kaya we have to share the light. Yung mga candlestick ay kailangan sa gitna ng kadiliman, kagaya ng tabernakulo, binanggit ko sa inyo, pinagawa ng Diyos na walang window. Bakit ba walang window? Dahil gusto niyang ipakilala kay Moses na yung light lamang ng tabernacle ay yung candlestick. So, ang iglesia ngayon, ang light lamang ay ang Panginoon Diyos. Mahalaga mga kapatid ang ating buhay sapagkat sinabi niya, let your light so shine that they may see your good works. Dahil yung ating buhay na yan ang siyang kapangyarihan ng ating patotoo. Kayo sabi niya mga asin, although mabuti sinama sa aking pag-iisip, hindi ko pa naisip yung asin. Hindi nasa verses pa lang sinulat ko, no? You are the salt of the world. Eh sabi niya, if the salt shall lose its saltness, at magagamitin. Kung hindi yung asin, eh walang alat. Anong gamit niya? Wala. Sapagkat ang alat mismo ng asin, ang siyang nagbibigay ng flavor sa ating pagkain. Ang alat ng asin ang siyang nagbibigay ng kabanalan sa gitna ng nasisirang sanglibutan ito, namumulok na sanglibutan ito. Dahil yung salt ay ginagamit upang ma-preserve ang isang bagay pag hindi mabulok. Yung salt ay nilalagyan natin ng isda para hindi masira. And yung salt din ay nag-create ng thirst. Kapag palagi kang makain ng asin, parang nauuhaw ka. Yan ang Panginoon. In fact, He is the salt. Sapagkat siya ang nagbibigay kabanalan sa atin at siya ang nagbibigay ng desire sa loob natin upang siya paglingkuran natin. Di ba? The Christian life, ang ating, bakit nandito tayo? Bakit ba gusto natin maging banal ang pamumuhay natin? Bakit ba gusto nating iserve ang ating Panginoon? Bakit tayo nagtutulong-tulungan at nagbibigay ng tulong sa isa't isa? What is the motive behind those things? It is because we love the Lord Jesus. It is a desire na nasa atin. Lahat ng ginagawa ng isang Kristiyano, it is a desire. Yet, bakit gusto kong magpakabanal? There is within me a desire to be holy. Although mahina tayo, nagkakasara tayo, but the difference between a Christian and a believer, yung believer, meron siyang napagnamay sa loob. It is a desire to be holy. Di ba ganyan? Gusto natin magbanal. Gusto nating tumulong. Lahat ng ginagawa natin is out of the love sa ating Panginoon Jesus. Sapagkat kung ang ating ginagawa ay bunga ng ating pag-ibig kay Kristo, hindi tayo makakawit. You will never want. Sabi nga sabi nga ng Isaiah ay
hindi tayo maghihimagot, no? Yung Tagalog doon, maghihimagot. They who really serve the Lord, hindi tayo naging weary. Kaya sabi ng Galatian, do not be weary because in due time you will be rewarded, sabi niya. So sabi naman ng 1 Corinthians chapter 15, the last verse niya, verse 58, magpakatatag kayo, huwag kayong makilos, manatili kayong tapat sa Panginoon, sapagkat sa mata ng Panginoon hindi walang kabuluhan ang ginagawa ninyo. It is very precious in the sight of the Lord ang ating ginagawa. So, mga kapatid, mahalaga, there is a church in Santa Monica, Lubao. At ang church ng Santa Monica, Lubao is the light. Ayaw ilaw dito. Wherever a church is planted, ang tunay na church ay nakikilala kung siya'y ilaw ng sanlibutan. That is why let us be careful sa ating buhay araw-araw. Let us immerse our life in Jesus Christ alone, sapagkat siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan ng kalakasan. So sabi niya, yung mga bagong sanggol, dapat silang lumago sa gatas. Now, sabi ni Timothy, 2 Timothy chapter 2, verse 1, sabi niya, ano sabi niya? Now therefore, my son, sabi niya, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Okay, mo, tama ba yun? Magpakalakas ka sa biyaya, sapagkat ang kalakasan kailangan natin ay hindi natin makukuha sa ibang paraan kundi nasa kay Kristo lamang. Sa kanyang salita. Now, bakit kailangan magpakalakas tayo? Tapos isunod natin, sabi niya, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things you have heard from me, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Paano tayo mag-witness? Paano tayo mag-disciple? Paano natin ipahayag ang ilaw ng sanlibutan kung hindi tayo malakas sa pananampalataya? Yan ang work ng devil. Ang devil ay gusto niya tayo manghina sa pananampalataya. The devil wants us to be irritable sa isang mga simple things. Gusto ng devil na hindi tayo magkaunawaan sa isa't isa. He is sowing discord within the church. Dahil pag yan ang nagtagumpay, then the church will collapse. Nawawala natin testimony. Kaya dapat, anuman ang ating problema, kailangan natin dalhin sa Diyos. Anuman ang problema natin, even tayo mga member ng church, ay huwag nating pabayaan manatili ang problema yan sapagkat yun ay ginagamit ni Satanas upang hindi tayo magkaunawaan. When we are serious to one another, when we are sincere to one another, the devil ay natatakot dahil hindi niya masisira ang iglesia. Maraming mga struggle na paraan ang diablo upang ang iglesia sirain dahil yun ang kanyang nasa na sirain ng iglesia. Subalit kung tayo matatag sa ating pananampalataya, hindi maaring magtagumpay ang devil. At hindi maaring wasakin yan, church, dahil ang pool ng iglesia ay ang Panginoon. So, nang sabihin niya yan, you preach the gospel unto all nations. You make disciples unto all nations. Ano ba yung advice namin niya? Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kasama ninyo ako. Yung mission ng church ay kasama natin ng Panginoon. Kaya alalahanin natin mga kapatid, let us focus our minds on Christ alone. Let us focus our minds sa mga salita ng Diyos, sa mga kagustuhan ng Diyos. Huwag nating pabayaan pumasok sa buhay natin yung mga problema natin kuminsan. Because yung ating material problems ay ginagawa ni Satanas yan para tayong manghina. Kaya sabi ni Santiago, ano sabi niya? If any of you lack wisdom, sabi niya, let him ask of God.
Saan niya sinabi yan? Sa James. Bakit niya sinabi yan? Because the gist of James chapter 1 is temptation. Ano sabi niya? My dear brother, sabi niya, count it all joy when you fall into diverse trials. Kaagad joy siya, sabi niya. And sabi niya, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Dahil sa oras ng tukso, sa oras ng kahinaan, mahina tayo. Maging ang ating pag-iisip ay mahina kapag tayo ay dumadanas ng pagsulit. Kapag naghihirap tayo sa buhay natin, mahina ang ating pag-iisip. Kapag naman sagana yung pera natin, mahina rin ang ating pag-iisip dahil ginagamit niya sa tanas ang poverty and riches para manghina tayo. Kaya kung manghina na tayo, hindi na tayo magagamit ng Diyos. Ang ating ilaw ay parang flickering light na lang in the midst of a dark ocean. Mahalaga. So let us stand always abounding in the work of the Lord. Yun sabi niya. Dahil hindi mahalaga sa Panginoon ang bagay na yun. So mga kapatid, naway pagpalain tayo ng Diyos sa ating buhay at tayo manalangin. Kapila namin Ama, salamat po ulit sa inyo. Sa umagang ito at pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Naway ang bawat isa sa amin ay mangilaw upang siyang libutang madilim na ito na patungo sa kaparusahan ay amin may bahagi ng aming Panginoon Jesus ng sa ganon ay maraming tao mahango mula sa kadiliman patungong liwanag, patungong kaligtasan. Pagpalain mo po kami sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang mga salita na ibahagi po sa likuran ng pulpito. At ang dalangin ng bawat isa sa atin ay maiuwi po natin yung pagpupalang spiritual na gustong ibahagi ng salita ng Diyos. Habang ito po ay ating pinagpatuloy na pinagbubulay-bulayan, awitin po natin ang ating closing song, Paglilingkod sa Haring Jesus. Pagdating po natin sa huling stanza, ay po ay tayo. Maligaya kay Haring Jesus, maligayang paglilingkod, mapayapa at galak akong lubos. Maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya ibuhos. Ako'y payap at may tuwa, paglilingkod kay Jesus. Ako'y maligaya kay Haring Jesus, maligaya sa pagsunod. Buhay ko't yamay kusang ihahandog, maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya ibuhos. Ako'y payap at may tuwa, paglilingkod kay Jesus. Ako'y maligaya kay Haring Jesus, maligayang paglilingkod. Ako'y ligtas sa kanyang pagkatubos, maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya ibuhos. Ako'y payap at may tuwa, paglilingkod kay Jesus. Manatili po tayong nakatayo bilang pag-aalang sa ating huling panalangin. Hilingin po natin kay kapatid na Jem. Dakilang Ama, maraming salamat po sa araw na ito, sa oras na binigyan niyo sa amin para magtipon at mag-aral ng iyong salita. Salamat Ama sa mensahe na na-receive po namin
napakagandang mensahe po na maging reminder sa amin din na bilang instrumento nyo po, maging ilaw po kami para sa iba, i-spread po namin ang blessing na binigay nyo po sa amin. Ipayag po ang salita sa kanila. Maraming salamat po, Ama, na dahil sa ganitong mensahe, mas nakilala po namin ng pinapahayag ni Jesus sa amin. Salamat, Ama, sa binigay nyo sa aming tulong para maintindihan po namin ang mensahe. At dalangin namin, Ama, na sa puso at isip po namin ito, may practice po namin ito sa araw-araw namin pamumuhay. Dalangin namin din, Ama, ang anak ninyong ginamit na si Brother Jun, na patuloy niyo po siyang bigyan ng katalinuhan, ng oras para pag-aralan ng iyong salita. Ang kalakasan din, Ama, ang kanyang kagandaang kalakasan ng kanyang pisikal na pangangatawan. Ang sa ganun ay patuloy po ang mission na binibigyan niyo po sa kanya. Maraming salamat sa peace and order na binigay niyo sa amin, na walang naging distraction, na talagang naging sentro. Ikaw, pati ang iyong mensahe. Dalangin namin na ang sumusunod namin gawain ng Lord's meeting, Ama, ay ang prayer meeting, na kayo po ang manguna po sa amin. At hanggang sa maghiwa-hiwalay kami at mauwi kami, Ama, ingatan niyo po kami at sabahan niyo po kami makati. Maraming salamat muli, Ama, sa napakagandang biyaya na binibigyan niyo sa amin sa profesyon. Pinupuri po namin kayo. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At dito po nagtatapos ang ating preaching service. Maraming salamat po. Maging sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nakikibahagi po sa atin via FB Live.